Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 14, 2026, Friday. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa at hindi pa nagtatapos dito dahil meron pang mga bagyo na maaring lumapit sa bansa or tumawid sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang southwest monsoon lalo na sa Luzon at sa western section ng Visayas. Ngayong araw mas nakatuon ang epekto ng ulan sa ilang bahagi ng western Luzon, ngunit dahil aktibo ang southwest monsoon, marami pa ring lugar ang makakaranas ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan at thunderstorms. Sa ganitong setup, hindi kailangang may bagyong direktang tumatawid sa kalupaan para magkaroon ng malakas na ulan. Sapat na ang tuloy-tuloy na paghila ng hanging timog kanluran para makabuo ng mga monsoon bands na maaaring magdala ng moderate to heavy rains. Nakataas ang heavy rainfall warning number 5 at nasa orange warning level ang Bataan at Zambales. Sa orange warning level, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mabababang lugar at landslides sa mga bahagi na nasa paanan ng bundok o may matarik na terrain. Hindi ito dapat baliwalain dahil ang mga lugar na ito ay nakaharap sa West Philippine Sea at direktang tinatamaan ng moisture mula sa southwest monsoon. Kapag ang ulan ay tumagal o paulit-ulit na bumalik sa loob ng araw, mabilis mapupuno ang mga ilog, sapa, drainage canals at mga mabababang kalsada. May yellow warning level naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Zambales at Tarlac. Sa ganitong antas ng babala, maaaring magkaroon ng flooding sa mga flood-prone areas, lalo na kung magpapatuloy ang buhos sa loob ng ilang oras. Sa Metro Manila, ang mga underpass, creekside communities, mabababang kalsada at mga lugar na mabagal ang drainage ang mas mabilis maapektuhan. Sa Bulacan, Pampanga at Tarlac, maaari ring magkaroon ng pagtaas ng tubig sa ilang mabababang barangay, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog at agricultural areas. Sa Cavite at Batangas, ang mga bahaging malapit sa bundok at ilog ang dapat mas bantayan kapag lumakas ang ulan. Mula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, August 15, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales at Bataan dahil sa southwest monsoon. Ito ay moderate to heavy rainfall. Maaaring hindi ito kasing taas ng extreme rainfall episodes, pero dahil may orange warning level sa dalawang probinsyang ito, ipinapakita na seryoso ang kasalukuyang sitwasyon. Ang epekto ng ulan ay hindi lang nakabase sa dami sa isang araw, kundi pati sa kondisyon ng lupa, sa taas ng tubig sa mga ilog at sa dami ng ulan na naipon sa mga nakaraang oras. Sa Zambales, ang ulan mula sa southwest monsoon ay maaaring lumakas kapag ang moisture mula sa dagat ay tumama sa kabundukan. Kapag nangyari ito, mas napapalakas ang buhos sa ilang lugar at mas mabilis bumababa ang tubig patungo sa mga bayan, baybayin, kalsada at mga komunidad na malapit sa ilog. Sa Bataan, ganito rin ang posibleng pattern dahil nasa western side ng Luzon. Bukas ito sa hanging timog kanluran, kaya ang mga monsoon bands ay maaaring magdala ng pabalik-balik na ulan. Ang mga lugar na nasa paanan ng bundok at malapit sa mga daluyan ng tubig ang mas sensitibo sa flash floods at landslides. Pagsapit ng Sunday hanggang Monday afternoon, August 17, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, mananatili pa rin ang banta ng moderate to heavy rainfall sa western at northern sections ng Luzon at sa bahagi ng Mimaropa. Sa La Union at Pangasinan, kailangang bantayan ang mga komunidad na malapit sa ilog, lalo na kung may tubig na bababa. Sa Benguet, mas mataas ang landslide concern dahil sa bulubunduking terrain at sa posibilidad na mas malakas ang buhos sa matataas na lugar. Sa Occidental Mindoro, ang pagiging bukas sa hanging timog kanluran ang dahilan kung bakit patuloy itong kasama sa rainfall concern. Kapag aktibo ang southwest monsoon, madaling pumasok ang moisture sa lalawigan at magdala ng pabalik-balik na ulan. Kung ang buhos ay magtagal, maaaring magkaroon ng localized flooding sa mga mabababang lugar at landslides sa mga bahaging malapit sa bundok. Sa Zambales at Bataan naman, dahil sunod-sunod silang kasama sa rainfall outlook, mas tumataas ang epekto ng naipong ulan kahit moderate to heavy lamang ang range sa susunod
susunod na period. Sa forecast weather conditions, Zambales at Bataan ang may occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ito simpleng ambon o mahihinang pag-ulan lamang. Ang ibig sabihin nito ay may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may pahinga sa pagitan, pero kapag may mas aktibong monsoon band na dumaan, maaaring maging moderate to heavy ang ulan. Sa dalawang probinsyang ito, ang posibleng epekto ay flash floods at landslides, lalo na sa flood-prone areas, landslide-prone slopes, at mga komunidad na malapit sa ilog o sapa. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon at Antique, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Mas kalat ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa occasional rains sa Zambales at Bataan, pero maaari pa rin itong maging moderate to at times heavy kapag may thunderstorm o mas makapal na ulap na dumaan. Sa ganitong kondisyon, mabilis magbago ang panahon, maaaring makulimlim lamang sa isang oras, pagkatapos ay biglang lalakas ang ulan sa susunod. Sa Bulacan, Pampanga at Tarlac, nakabilang din sa yellow warning level, posibleng magkaroon ng pagbaha sa mabababang komunidad kapag magtagal ang ulan. Sa Pampanga at Bulacan, ang malawak na kapatagan at mga lugar na malapit sa ilog ay sensitibo kapag tumaas ang tubig mula sa upstream areas. Sa Tarlac, maaaring maapektuhan ng ilang agricultural areas at low-lying roads kung sunod-sunod ang pag-ulan. Sa mga ganitong lugar, ang ulan mula sa southwest monsoon ay maaaring magdulot ng epekto kahit wala mismo sa sentro ng anumang bagyo. Sa Ilocos Region, inaasahan ang maulap na panahon na may scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Sa mga baybaying bahagi, mas ramdam ang hangin at ulan mula sa southwest. Sa mga lugar na malapit sa kabundukan, mas kailangang bantayan ang posibilidad ng landslides kapag ang ulan ay magtuloy-tuloy. Sa Cordillera Administrative Region, ang terrain ang nagpapataas ng panganib. Kahit hindi lahat ng lugar ay may mataas na rainfall outlook, ang isang malakas na thunderstorm sa bulubunduking lugar ay maaaring magdulot ng pagguho sa gilid ng kalsada, rock slides at biglaang pagtaas ng tubig sa sapa. Sa Cagayan Valley, maaari ring magkaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Hindi man ito direktang nasa western side ng Luzon, ang moisture at ulap mula sa southwest monsoon ay maaaring umabot sa ilang bahagi ng rehiyon. Kapag may thunderstorm na mabuo, maaaring magkaroon ng moderate to at times heavy rains. Sa mga lugar na nasa paanan ng bundok o malapit sa mga daluyan ng tubig, posible pa rin ang localized flooding at landslides kung magiging malakas ang buhos. Sa Calabarzon, kabilang ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, magiging pabago-bago ang panahon. Maaaring makulimlim sa malaking bahagi ng araw, may mga oras na uulan at may pagkakataong lalakas ang buhos dahil sa thunderstorm. Sa Rizal at Laguna, ang mga lugar na malapit sa bundok at ilog ang mas sensitibo. Sa Cavite at Batangas, bukod sa rainfall impacts, kailangang bantayan din ang coastal conditions kung ang southwest monsoon ay magiging mas aktibo. Sa Quezon, maaaring umabot ang mga pag-ulan at thunderstorms depende sa paggalaw ng moisture sa paligid ng Luzon. Sa Antique, inaasahan din ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Dahil nasa western section ito ng Visayas, maaaring maabot ng mga monsoon clouds at magkaroon ng pag-ulan sa ilang bahagi ng araw. Hindi man kasing tindi ng rainfall outlook sa Zambales at Bataan, maaari pa ring magkaroon ng moderate at times heavy rains kung may mas aktibong ulap na pumasok. Sa mga bahagi ng Antique na malapit sa kabundukan at ilog, dapat ding bantayan ang localized flooding at landslides. Para sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Mas mababa ang posibilidad ng malawakang pag-ulan kumpara sa mga lugar na direktang apektado ng southwest monsoon, pero hindi nawawala ang posibilidad ng biglaang buhos. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslides sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring maging maaliwalas sa unang bahagi ng araw, pero biglang dudilim ang kalangitan sa hapon
o gabi. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa mga lugar na ito, hindi ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng malawak na ulan, pero ang init at moisture sa atmosfera ay maaaring magbuo ng thunderstorm. Kapag ito ay naging severe, maaaring magdala ng malakas na buhos, pagkidlat at biglaang bugso ng hangin. Sa mga lugar na mababa o matarik ang lupa, posible pa rin ang localized flooding o landslides. Dumako tayo ngayon sa wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 2.8 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa southwest monsoon ang hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga coastal areas ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Western Luzon, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kapag may thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa mismong lugar na tatamaan. Kaya kahit slight to moderate ang general condition, maaari pa ring magkaroon ng biglaang pagbabago sa ilang coastal waters. Para sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa karamihan ng bahagi ng Visayas at Mindanao, mas banayad ang sea condition kumpara sa western Luzon. Gayunman, ang localized thunderstorms ay maaari pa ring magdulot ng biglaang pagbabago sa maliit na bahagi ng karagatan. Maaaring lumakas ang hangin, biglang umulan, at tumaas ang alon sa loob lamang ng ilang minuto kung may thunderstorm sa ibabaw ng dagat. Kapag southwest monsoon ang umiiral, ang ulan at dagat ay magkaugnay na epekto. Ang parehong hanging timog kanluran na nagdadala ng moisture papasok sa Luzon ay siya ring nagdudulot ng mas maalong karagatan sa western seaboard. Kapag may malakas na buhos at kasabay na mataas na alon, maaaring mas maging sensitibo ang mga coastal communities, lalo na ang mga lugar na malapit sa ilog. Sa ganitong setup, mahalaga ang pag-unawa na ang southwest monsoon ay hindi lang ulan sa lupa, kundi pati hangin at alon sa dagat. Kung sisilipin gamit ang ibang weather model, ilang araw mula ngayon ay may posibilidad na patuloy na mabuo at lumapit ang low pressure area sa silangan. Kapag ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical depression, tatawagin itong Bagyong Neneng. Ang posibleng galaw nito ay pakanluran sa may hilagang bahagi ng bansa at may posibilidad na dumaan malapit sa extreme northern Luzon o tumawid sa bahaging iyon sa susunod na linggo. Kapag lumapit ang ganitong sistema, maaari nitong muling palakasin ang southwest monsoon. Halos kasabay nito, may posibilidad ding mabuo ang isang sistema sa kanluran na inaasahang kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa nakikitang tiyak na magla-landfall ang dalawang sistemang ito, pero ang mas malinaw na epekto nila ay ang posibleng pagpapalakas sa kasalukuyang southwest monsoon. Kapag may sistema sa silangan at may isa pang sistema sa kanluran, maaaring mas maging komplikado ang daloy ng hangin. Mas maraming moisture ang maaaring mahila papasok sa bansa at mas maaaring manatili ang pabalik-balik na pag-ulan sa Western Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at ilang bahagi ng Western Visayas. Hindi pa roon nagtatapos ang pagbabantay dahil may indikasyon pa ng pangatlong sistema sa malayong silangan. Kung ito ay lumapit sa bansa o pumasok sa mas sensitibong bahagi ng monitoring domain, maaari rin itong makaapekto sa southwest monsoon. Kaya sa susunod na 2 linggo, ang pangunahing tema ng panahon ay ang patuloy na pagbabantay sa southwest monsoon at sa mga sunod-sunod na posibleng low pressure areas o tropical cyclones sa paligid ng bansa. Hindi ito nangangahulugan na araw-araw ay pare-pareho ang lakas ng ulan,
pero ang pattern ay pabor pa rin sa mga pabalik-balik na buhos. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical system. Hindi kailangang tumawid mismo ang bagyo sa kalupaan para magkaroon ng malakas na ulan. Kapag nasa tamang posisyon ang bagyo sa silangan, hilaga o kanlurang bahagi ng rehiyon, maaari nitong hilahin ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon naman ang nagdadala ng moisture mula sa dagat papasok sa Luzon at Western Visayas. Kapag tumama ang moisture na ito sa kabundukan, lumalakas ang ulan. Kapag pumasok naman ito sa urban areas, maaaring magdulot ng pagbaha kung mahina ang drainage o kung tuloy-tuloy ang buhos. Sa kasalukuyang araw, ang rainfall outlook ay nakatuon sa Zambales at Bataan, pero ang cloud cover at rain chance ay mas malawak sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Maaaring hindi pantay-pantay ang ulan. May mga lugar na makakaranas lamang ng ambon o maulap na panahon, habang ang iba ay maaaring tamaan ng mas malakas na thunderstorm. Ito ang karaniwang katangian ng southwest monsoon. Hindi palaging iisa ang lakas ng ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may aktibong monsoon band, mabilis nitong napapalawak ang epekto. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.